Aside from maghain po tayo ng diplomatic protest, paano po yung bayaran? Kasi nga, sinira po nila yung dalawa. May chance po bang babayaran po yan ng China Coast Guard or charge it na lang to experience? Tayo po ang mag-shoulder. Paano po yung mga ganon? May insurance po yan? I'm just curious. Kasi I'm sure malaki pong dagok rin po yan. Aside from nalumpo tayo, nasira yung dalawa, buti na lang po, wala naman daw sensitive na equipment po ang nasira. But yet, the damage, what happens po now aside from a diplomatic protest, how about fixing it, 'di ba? Maaari po siguro i-raise yan sa negotiation kung magkaroon ng back channel or sa susunod siguro na bilateral consultative mechanism, maaaring ma-raise yan or dun sa yung dalawang proposed na channels of communication. No? At kung matatandaan natin, itong last na incident dito sa June 17 sa May Ayungin, nag-claim din tayo ng damages. I think mga 60 million yata yun sa halagang piso. No? Correct. Dahil nga may mga nasirang equipment, may nasirang inflatable boat tayo sa Philippine Navy. Yung at yun nga, humingi tayo, tama po, humingi tayo ng damages mula sa China. Wala naman po tayong narinig na kumbaga progress doon. No? So kung meron man siguro, palagi kung magiging discreet yun, kumbaga it will be kept under wraps kung meron man. At kaya titingnan natin siguro yung kaso na yon kasi yun ay maaaring magbigay sa atin ng clue kung magkakaroon ng similar na arrangement para dito sa latest na incident kung saan may structural damage dito sa dalawang vapor natin sa Coast Guard. Okay. Ang isa pang trigger point which has been raised by China with DFA Secretary Enrique Manalo is the continued presence of the Typhoon missile launcher ng Estados Unidos in an undisclosed area in the Philippines. Parang trigger sa kanila ito. What do you make of that? Na kasi ginamit lang para doon sa joint military nung balikatan exercises po. But it remains in the Philippines and it's agitating China. Siguro po, no, isa rin yan sa factor kasi alam naman natin itong South China Sea issue ay multi-party. Meron din mga ibang bansa na may issue din sa China, gaya ng Vietnam, Malaysia, pati Indonesia, no, kasi may mga katubigan na kinaklaim din ng China dito sa may bandang Natuna. Pero hindi sila naman umaabot itong level nitong pressure comparable sa atin. No? So palagay ko, hindi lang yung action ng China laban sa atin, yung pressure nila laban sa atin, hindi lang palagay ko hindi lang dahil sa West Philippine Sea, no? Kundi ito nga, tingin nila siguro yung ilan sa hakbang natin, gaya ng halimbawa ng expansion ng EDCA, no? Pumayag tayo ng ilagay ng EDCA sites na 3 dito sa Hilagang Luzon, malapit sa Taiwan. At kung hindi ako nagkakamali, yung location ng itong Typhoon intermediate range ballistic missile capacity ay nandito rin sa Hilagang Luzon. So siguro ang concern ng China ay kumbaga parang either we're taking aside at kumbaga itong ang Taiwan contingency or Taiwan crisis, nagpa-participate na tayo. Although rhetorically sabi natin na we're not. So siguro isa yun sa reaction nila. They're trying to signal, they're trying to convey na they were displeased by those actions. Sa bahagi naman natin, kumbaga itong mga hakbang na ginagawa natin, pagkapalakas ng alyansa sa Estados Unidos, pagdaragdag ng EDCA at ito nga pagpayag na mag-deploy ang Estados Unidos ng missiles dito sa ating bansa ay bahagi ng ating deterrence, no? Para maiwasan itong ating region ay kumbaga ma-upset yung status quo at syempre mapalakas din yung ating capacity na i-discourage yung China na yun nga yung claims nila ay i-enforce nila dito sa West Philippine Sea. So yun, nakikita natin yung dynamic na yun. Na-erase naman yan ni Foreign Minister Wang Yi nung kanyang meeting with our DFA Secretary Manalo. Kamakailan lang yung kumbaga yung objection nila diyan sa pag-deploy ng US missiles, no. Actually Ali, bago pa yan magbalikatan. Merong I think sa Laknib exercise pa yata yun, bago magbalikatan na ka-deploy na diyan. At mukhang wala naman tayong naririnig na para before yata may announcement yata na eventually we withdraw yan, pero sa ngayon wala pa naman tayo nakikita na action.
na i-withdraw yan. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.